Magandang gabi po. Kindly sit down. Kami pong laki ng Mindanao, lalo na Davao, halo ang aming salita. It's a migrant's paradise, if you may. Noon, hindi na ngayon. In the early 30s, late 40s, there was a lot of migration to Mindanao. Kami naman ho, lumaki ng Tagalog, but I am not also well-versed in Tagalog. Kasi nahaluan ng Bisaya. So, minsan, Ilonggo, lahat na nagsama-sama na kami doon. So we grew up in a community with a diverse dialect. And if you talk to a Davaoeña ngayon, you'd probably get confused kasi papasok ng Bisaya pati Tagalog yan. Yung laking mga anak namin ngayon, ganun magsalita. They talk in Tagalog but shift to Bisaya, then sometimes English. So, mahirap man kayo, have to make your way out of the way people are talking. Ako, I have to be honest, hindi ako marunong masyado ng Tagalog. And sometimes, nababara ako, tinatanong ko yung mga security ko kung anong Tagalog nito. But, I've been here, I studied here almost 10 years. Kaya medyo konti. Compared to the others who never lived here, who had a chance to be here for a period of time. My apologies in advance. PDP laban senatorial candidates, yung nauna, Mr. Sajid Dong Manggodadato. Alam mo, I'd like to talk about them first. Itong mga pamilyang Manggodadato, ito yung bayaw nung pinatay ni Ampatuan. So, asawa ng kapatid niya yon. But what is very telling sa pamilyang Manggodadato is that all these years, in the turmoil and fighting in Mindanao, they never took arms against the government, nor fought against the government, or had a bickering or quarrel with any of the government, mga sundalo, and the civil servants. The Manggodadatos are like the Christians, and they mixed well, and they mean well sa mga Kristiyanos doon. As a matter of fact, were it not for just sabihin niya na Moro ako, hindi mo malaman na Moro siya. But he is the congressman sa Maguindanao ngayon. And for all of these times, they really cooperated with government. At I need sa mga Moro na may kunting equanimity about the place, sabihin nila na pumunta yung mga Kristiyanos doon, pinag-agaw yung lupa. Well, I come from a mixed marriage. My father is a Visayan from Cebu, but my mother is a Maranao. So, meron akong kunting mixture. All these years, ganito yan eh. Magellan landed in 1521. But sabi ng I went to the archives of Malaysia when I was traveling as a congressman. Yung speaker namin si Villar. I had a chance to study and went over the documents sa archives. I would place it something. Sabi nila kasi mga Moro scholars,
the Muslim scholars would say something mga 100 years. I'd place it at 70 to be safe. So, 70 years ahead of Magellan, ang Mindanao, Islamized. When I mean Islamized, lahat doon Moro na Muslim. At ang tribes doon, Maranao, Maguindanao, Iranon, Kagan, Sama, Tausog, Yakan, and the sub-tribes. Kaya nung pumasok ang mga Kristiyanos, including my father who was then single, he was not an original Mindanaoan. At lahat ng mga Kristiyanos na pumunta ng Mindanao, by that time, ay hindi po taga Mindanao. Didn't belong to any of the tribes, unless yung intermarriage, yun ang masabi mo, you can choose what religion you'd like to. Ako naman ay, kung medyo kalmado ako, okay ako sa Kristiyano, sa lahat. Pero minsan mag-init ang ulo ko sa Katoliko, sa pare lang, hindi ko kayo kalaban. Itong mga gagong ito kasi mas marunong eh. I mean, didn't I tell you early on na we were abused by priests sa Ateneo po when we were high schools? Di ba sinabi ko sa inyo yan? And recently, the Pope came out with an admission, including si Tagle nagsabi na indeed there were abuses committed. Thousands of them, as a matter of fact. Kami noon, alam mo, kung Ateneo kayo, kung you guys who studied in Ateneo, Friday yan, mag-confession tayo. Then, mag-communion tayo. Automatic yan, lahat sa Ateneo. Buong Pilipinas, ganun yan. Marami naman kasing bakla, karamihan naman talaga sabihin mo sa, wala naman akong pero karamihan sa mga pare, bakla talaga. Totoo lang. Hindi ako I'm just telling you the truth. Sabi nga ng Vatican, 4 out of 5 na pumasok sa Europe na mga pare, bakla. Kasi yan nga sila. So, wala akong, yan pa ang kung gusto mo magpare ka. But the problem is, you have to take into account the sexual predilection sa tao. Yan ang mahirap. And, the most likely victims would really be the children. Habang, bless me Father, for I have seen, yung bayag namin hinihipo, pinapaiko. Totoo. Bakit ko naman bulahin? Well, I'd like to address myself to the Roman Catholic faithful. Better just let the truth out. Para wala na tayong Total, sabi ni Pope doon sa Dubai mismo, he was there. And he announced that itong mga madre were sexually abused by the priests and made sex slaves. Konsumo ng pare. And it was the Pope who announced it. Why should not I? Ang akin, nauna lang ako kasi sabi nila, ako raw, babaero, extrajudicial killing. So, didipinsahan ko ang sarili ko. Babae, totoo naman yan. Dalawa ang asawa ko. May reserva ako. Pag mainit ang ulo nitong isa, patulugin mo ako doon para sipain lang. Dito ka sa kabila. Pag lamig nung isa, lipat ka naman doon kasi may anak ka eh.
What is important to me are my children. They are non-negotiables. Kaya ako nasa dalawang asawa ako dahil sa mga anak ko. I mean, I can marry 10, pardon my wives. Pero sabihin mo kung walang anak, siguro isang taon wala na. But because of the children, we sacrifice. Sacrifice kaya dalawa lang, hindi isa. Double the sacrifice. Kasi kung hindi madali mag-asawa, hindi mo kilala, hindi mo pinsan, hindi mo kadugo, hindi mo nga kababayan ang gaga. Tapos puta, magkilala kayo, you live together, and you have to catch up. You know, you have to come up with something of catching up with the character of a human being. It's not that easy. Kaya ako napipilitan. Let's go back to the issue of the church. Kayo ang nag-unay. During elections, you favored the few elite. Kayong mga elitista, mga mayaman, and those who got their businesses out of tax evasion, tax ano na lang, exemption, hindi kayo nagabayad. Then you got contracts using government lands for almost 1 century. Anak ng... Kayo yon. At after the election, if you remember, you continued with the demonstration, kasama ninyo yung mga left, kasama ninyo yung mga yellow, kasama ninyo yung ayaw sa akin. Okay naman ayaw. But then you went to the streets and demonstrated and demanded my ouster. Hello? I never, ito mag-prank ako without really, ako yung tumakbo. Ang sumuporta lang sa akin ay may Marcos, Abet, Garcia of Bataan, kasi because barkada ka, kilala. Saka I was, sabi ko, a congressman. Tapos, wala na. Sa Bisaya, si Ko ng Masbate, but only because yung anak niya, Brad ko. Kaya nung nag-open yung anak, open rin siya. Then in Mindanao, I had just about Subiri, yung father and son, then Angel Amante, the governor of Agusan del Norte. And may baka nakalimutan ko yung iba talagang nag-open. But those were the only guys who supported me. You know, I never had a political party. Wala ni ako ni walang isang barangay captain dito. Ang nagsuporta lang sa akin, yung mga tao na, ewan ko kung ano nakita ninyo sa akin, pero yun lang. Pati si yung gumawa ng sapatos ko. Kasi ang pangalan. Tay, Orle, ako yung dinagamit ko yung boots mo. Ako mahilig magsipa ng tao. Tanungin mo yung mga gwardya dyan sa Malacanang. Siguro nagtataka yan sila. Ako lang nakikita nilang tao talagang sinisipa ko. Pati yung taga-gobyerno na mahilig sa ganon. Sinisipa ko talaga yan. At pinapakain ko ng pera. Tanungin ninyo. Pati yung coin pinapalunok ko. Kasi pagka tinawag kita sa Malacanang, kaya may kasalanan ka, Tatay Orle, salamat sa sapatos mo, ha?
Opo ka dyan. Marikina is known for its youth. It's a matter of, kagaya nitong mga tarantadong, ito ba nga famous na mga Hermes, ganon? Gawa yan doon sa Eastern Europe. Kinokontrata lang nila yan, mga cottage industry yan. But you know, they come up with a better, more superior material. Pero pag na-perfect yung Pilipinas, I'm sure Marikina would go a long way to be somebody doon. I-perfect ninyo, kasi ako, Danny Lim sa MMDA, yung rebelde na sundalo, pag magregalo yan sa akin, dito sa Marikina ang gawa. Alam mo, may something like 100 million Filipinos. Pero mo ilang paa yan? Just think about it. And if you just can improve on it, you would be cornering the market. Hindi naman, we cannot prohibit imports. Free trade. I can sell in your country and you can sell in mine. But ang pinakalaban dyan is quality. Pero yung aking sapatos na matibay yun. Gawa ni Mang Orly. Ilang bunganga na ang nasipa noon. Bastos ako, totoo. Ganoon ako ka bastos. Naninipa talaga ako ng tao. At yung mga ulol, pinapakain ko talaga ng pera. You eat. Gusto mo ng pera, putang ina ka. Ganoon lang ang Pilipino. You know, I'd go to, magmadalian lang tayo because I have to, yung mga gwapo, si Pia lang naman ang wala dito, pati si Bato. Si Bato nagpagupit pa, nandyan lang. You know, ako naman hindi magtagal sa mundo. There is always a time for everything. Yung mga pare, pati yung Ecclesiastes 3 ng Biblia. There is always a season for everything under the sun. So lahat tayo matatapos. But gusto ko lang iwanan sa inyo, una, nagpunta ako dito, magpasalamat, nanalo ako. So salamat po sa... I hope that I am up to it sa expectations ninyo. But ito lang masasabi ko sa inyo. Kaya makita mo ang diskarte ko. This country, the Republic of the Philippines, will never develop until there is law and order and corruption is stopped. Tandaan ninyo. Baski bigyan mo ng 5 termino ng isang tao with the same setup na ganito, at saka yung mga politika. Yung politika mo, you are who you elect. Kaya pagka nandiyan ka, huwag kang magreklamo na, putang ina, wala itong ginawa, puro daldal. Hindi lagay ninyo eh. So, ang politika mo, your dimension, sa pagtingin mo sa bayan, pati politics, is you are who you elect. Yan that's the price that you have to pay. Marami naman kasi dyan, nagpapadala kayo, dyan sa Senado,
I could only, kasi focus tayo sa Senate. There are a lot of those there who should not be there. Ang personality, then he was supported by, walang ginawa except to criticize. Para lang masabi nila mas marunong sila at may alam sila. And there is one lady who is eternally sarcastic, wala namang utak, and every time she talks, she does not consult a lawyer, she commits blunder all the way. Parang magmarunong na aktivista na wala namang laman at walang ginawa. Yung mga ganon, maingay. One example na dito. Ang correct na tao na elect ninyo, he criticizes me. He does not agree with me on all fours, all the time. Pero nasabi niya, hindi pwede yan. And the administration, when you talk about administration, yun yung humahawak sa executive department. Hindi naman binibira, but he is very kind of just honest and sinasabi ang totoo. Alam mo kung sino ang totoo? Si Sani Angara. Pag yun sa taxi, we cannot, alam mo bakit? May I just be, kung upo kayo ng mga alas 2 ng madaling araw, okay. Uwi na tayo. There is not enough money to go around in the first place. You can only collect taxes that much. Beyond that, hindi kaya ng tao. So, kagaya ka ng bahay, ang anak mo walang trabaho, ikaw walang trabaho, asawa mo walang trabaho, may 4 ka na anak. So you start a business. Maghiram ka sa kapitbahay mo, magmaruya ka. Tapos ang maruya mo, tama lang rin kainin sa mga anak mo. So ipagbili mo sa anak mo na walang pera, utangin niya. Tapos, ganun ang pamilya ng Pilipino. Kasi may matrabaho yung iba naman makabigay, yung iba hindi. Ganyan yan. Tsaka wala tayong production kung hindi maruya. Wala tayong raw materials, masyado. But that is not the general picture. Ang sample ko lang, just para, kasi may kapitbahay tayo, ang Amerikano, lahat ng mga anak niya, empleyado, lahat niya makabili ng kotse, lahat sila makapagbili ng mga bahay-bahay sa likod. But itong bahayang Pilipino hanggang dito lang. At ang magastos natin sa Pilipino is through taxes lang. We cannot print money over the value of our economy. Kaya yung bahay natin, pobre, hindi natin maayos. Minsan, magbili ka ng jeep para pampasahero, utang pa. Ganun ang laro ng global economy. Hindi tayo nagpapabili ng eroplano, barko, missile, bala, baril. Ang Amerikano, sige siya pabili doon sa labas, sa mga kapitbahay, lahat ng klase ang kailangan. Tayo, kukunti lang atin maruya, minsan makatsamba tayo ng fruits, prutas. So ang economy natin dito lang. Ang economy ng Amerikano dito. Kaya ang pera nila mabigat. Sa $1 ang katumbas niyan, 42 pesos per dollar. Ayan. Kaya yan siya. Magbigay yan ng pera kung mayroon. Kaya kung wala, paghati-hatiin niya nila sana. Ngayon sabihin niya, magastos masyado yan. No? At hindi tama yung paggastos niyan.
Siya yan. And I take no offense actually. I have been mayor for 23 years sa Davao. A congressman and a vice mayor for my daughter. How many years is that? Kung hindi ko pa alam ang gobyerno, napakabobo ko naman. Ganun ako katagal. So, ganun ang Pilipinas. So, gusto ko yung mga taong balik tayo. Law and order. Sa Mindanao, sabi ko nga, hindi nga magkipag-away ang Manggododato. Pero meron naman yung MILF. Nakapag-ariglo na tayo sa kanila. Although there is still the decommissioning of the firearm. So, nandiyan pa yung armas. How many fronts am I facing there, fighting a war? Abu Sayyaf, ISIS yan. Walang pag-asa yan. Is it totally bankrupt? I don't know if it's a grouping. What they know is simbahan, paputukin, massacre, and decapitate people, honest people, asking for ransom. Mayroon ako niyan. So, mayroon akong bagong division sa... Pinuno ko talaga ang hulo ng sundalo. So, that has to stop. Then, yung MI na ariglo ko na. But Miss Wari, kagabi, galing siya sa abroad, I allowed him to go out kasi may kaso siya. Sabi ko, when you come back, come here and we'll talk. So kagabi nag-usap kami sa harapan ni General Galvez, sa OPAP, General Esperon, I think Anyo was there, basta apat na general. Sabi ni Ms. Suarez, sabi ko, let us talk sa iyo. Sabi niya, sige, pero ito ang gusto ko, federalism. Sabi ko, kung wala ng iba, yung federalism, huwag natin kalimutan, passed by Congress. Sabi ni Ms. Suarez, and I am making it public, and you can ask the persons over there. Sabi niya, Rod, magkaibigan, Brad. Pero, you know, you have to have something like this. We want a federal setup because that was promised by Cory. Nung pumunta siya noong EDSA, pumunta siya, nagipag-usap siya kay Ms. Suarez, she promised a federal system. Yan ang inaasahan ng mga Moro para magkaroon naman sila, kaya kukwento ko sa inyo yung 1521 ni Magellan, magkaroon, mabawi nila yung mga lupa na inagaw ng mga pare, mga Espanyol, pati Amerikano. Kasi pag alis ng Amerikano, nagbigay sila ng lupa to a favored few, tag 1,000 hectares each. So yung mga munisipyo ngayon, those were landed estates of the rich, mga Espanyol. Over time, hindi magtrabaho, siyempre naubos. In-check lang mga may-ari ngayon yan. So mayroon ako isang revolution pa. Ang MI, ang MN, sabi ni Ms. Suarez kagabi, if you do not give it to me, let me be very honest. I will go to war. Sasabi ko, I understand that, Nur. So ganito na lang gawin natin. Let's form a panel. Because we have to inform the people, we cannot negotiate secretly here. Sabi ko, para day to day, they will be briefed kung ano ang outcome, how gusto mo ma-apply ang federal system sa gusto mo. Kagaya ba ng yung BOL o different type. Now, second is criminality. Alam mo, totoo lang. Nandiyan lahat ng TV nationwide dyan. Ilang beses ko na sinabi. Shabu is swallowing the country.
magtingin ka sa TV, araw-araw, late news, early breaking news, tignan mo yung crawlers, yung naglalakad, Shabu, tapos dito, Shabu. Araw-araw may namamatay, putang ina kang human rights, ako pa ang pinagbibintangan mo. Napakaulol mo naman. Nakikita na ninyo before your naked eyes what is happening to my country. And besides, when I was elected mayor in 1988, I said, I'm going to build a city that is comfortable for you. Not a city full of riches, we cannot have it. Not at this time anyway. Pero sabi ko, do not destroy my city because I will kill you. Sabi ko, kayong mga durugista, you will destroy the city with the volume, with the sheer malaki. Mahalos. Talagang masisira ang bayan ko. Ito ngayon lang, tingnan mo, babae, balatan ang muka. Sa aming panahon, nangyayari yan, pero ang nire-rape noon magaganda. Ang nire-rape noon, ang imagine lang namin, I cannot mention her name. It's in the past, and you don't have to, but alam ninyo yung matatanda. Kayong mga mas matanda sa akin at kaedad ko, alam niyo kung sino yung artista ni rape. But those 4 guys died. They were sentenced to death and electric chair. Ngayon, kita mo naman ang ginagawa. So you have a basis of comparison. How brutal, how cruel, hideous. Kita mo, balatan ang muka, buksan ang katawan, magdito, mag-akyat ng bahay, pag alis mo, you are not comfortable. Baka yung asawa mo, if she works for just in the house, baka akyatin, rapin, tapos yung bata mo, may 4 years old ka, isali, pati anak mo. Kasi pag tingin mo nga, sige ka tingin sa bahay mo. Sabi ko, kung ganun lang naman, if you destroy my country and you force my children to eat drugs, tangina, I will kill you. Hindi, tapos naman, patay, nagani halos lahat. Talagang yayariin kita. Police general ka, mayor ka, gobernador ka, congressman ka, yayariin kita. Sa totoo lang. You know, the presidency is a gift from God. Hindi lahat na presidente. At kita mo naman ang dinaanan ko. Would you ever really think that I would win? Kita mo naman, hindi ako umakyat ng sa rating hanggang 3-4. Nag-agawan lang kami ni Binay. Do you really think that manalo ako? So kung nanalo ako, anong ibig sabihin? May utos ang Diyos sa akin. Simple lang. Wala naman sinabi ang Diyos sa akin na patayin mo lahat ng mga bad boys. No, God does not operate it that way. Sabi niya, yung mga pari na kalaban mo, pwede mong insultuhin. Kasi totoo naman, buti hindi ko alam.
Pare doon sa amin, kikita pa kami dyan sa yung after dark, yung karaoke na ano. Famous yan sa Davao, after dark. At saka yung, ano ka na pangalan nung isa? Hindi na ako napunta. Siyempre, nahihiya na ako lang. Pero sometimes I go there just to magbigay ng, but that was, I was mayor. Ngayon, presidente na ako. Mahirap naman kasi yung, alam mo, ang media, they can weave a lot of stories out of a single. Kaya ako naman, pinapatulan ko, I purposely nagpuputang ina ako para ma-challenge yung ano. Ito si Duterte, hindi edukado. Tama, hindi ako edukado. Ang natapos ko, College of Law lang, abogado ako. Sabi nila, hindi daw ako statesman. Tama. Kasi marami tayong abogado. Wala mang subject na statesman dyan sa ano. Curriculum natin. Meron ba? Sabi nila, bastos daw. Tama. Bastos talaga bunga. Putang ina, pagkaganong kaharap ko, itong mga durugista, para itong bastos mga media, lalo ko yan silang binabastos. Para lalo magsulat na magtrabaho, bigyan ko sila ng trabaho. Because in the end, alam mo, in the end, she will fight against herself. Ganon yan eh. So yan ang technique niya. Si Duterte nagsabi ng ganon. Totoo. May bawal ba yung... Tapos si Duterte nang hipo. Magsabi ko nang hipo ako. Sabihin ko nga nang hipo ako kanina. Lalabas yan bukas. O may kinumot na naman na tutoy ang putang ina niya. Yung malisya nila, kasi ayaw ninyo ako maging presidente. Kasi kayong mga mayaman, may mga newspaper, yung mga UP graduates ko, yung mga commentator, sila may-ari na yung Rappler. Kasi in the first place, you did not want me to be president. Because I do not belong to any of the ruling elite in this country. Putang ina ninyo, hindi ninyo po ako president. I am not your president. Manigas na kayo. Para sa tao ako. Kasi ang tao ang nagboto sa akin. Biro mo 6 million ang majority ko. Despite of your lahat na propaganda tinapon ninyo. Of late, ito si Tatad. Siya yung may sabi na, ako raw every time yan, ako raw may cancer of the colon, tapos naoperahan na ako, ganon. Well, sige rin ako. Ako sa kabalik-balik na dyan sa write-up niya sa newspaper, pati ako tuloy naniwala na. Kasi minsan, utot ako ng utot. Sabi ko, bakit? Hindi, bago ako maligo, naalaala ko yung muka ni Tatad. Ginanong ko yung puwit ko. Wala man. Amoy itat, pero malaman mo man kung cancer kasi it's rotting. It's infected. Wala, sabi ko, wala man. Alam mo, Tatad, sinulat mo na ako may cancer, may lahat, ganon. At ikaw pa yung yumari na namatay daw ako yung araw na yon, last month. Ako, tinatanggap ko lahat yan. In stride, politiko ako. Ikaw, Tatad, sigurado ako, baski magtanong ka, sinong doktor dito? Ikaw may diabetes, advance ka na.
Alam mo, Tatad, ang utin ng isang lalaki, ganun yan. Yung kay Tatad, ganun na. Kaya ikaw, Tatad, ikaw man nag-umpisa nito, kita kami ng asawa mo, ipahipo ko kung... Putang ina mo, sinumula mo ang kabastusan eh. Hindi, bastusin kita. Eh ako sabi ko sa iyo, wala akong na probinsyano ako. Wala kaming good manners and right conduct doon. Tang ina mo, basta kung sino lang ang matibay doon. So do not do unto others what you do not want others do to you. Ganon yan. You cannot have your cake and eat it too. Bago ka mamatay, ano ka pa naman? Itong organisasyon ninyo para pagdepensa ng pare, upos jay. Upos ka na dyan. Well, you're a disgrace. Ikaw pati yung Katoliko. Totoo lang. Kaya yung nag-una, you started it. Yan ang sinabi ko. Diretso na lang tayo. Karnaper kayo, lalo na patayin ninyo. Mag-rape ka ng bata, tapos patayin mo. You just wait. Yung nag-rape ng 4-year-old, patay na yon, ha? Baka akala ninyo buhay pa yon. Ako maghanap ng paraan. Hindi lang. Ako yung pakulong. Rape ka ng bata, patayin mo. Bakit kita papayagang mabuhay para man-rape uli? Tapos matimingan mo pa yung magaganda, naunahan mo pa ako, let's ka. May magaganda raw ba rito? Ayaw man siyang tumingin. Tinitignan ko yung mukha niya, ayaw tumingin. Kanina pa. Alam mo, sino ako salita dito, sige ako tingin sa kanya. Ayaw talagang tumingin. Hindi ba pang ano lang ayaw, pang pakilala lang ako. Pero hindi yan kapatid mo yan ni Atty. Tolentino. Kasama ko yan sa Congress noon. Hindi yan. So corruption, alam naman niyo. Ako basta corruption, zero tolerance. If you're incompetent, lalo na kung corrupt ka talaga. Ang masakit sa akin, I have fired about 5 cabinet members, and most of them were with me in 1988 when I started to be mayor. Yun ang masakit sa akin. Sabi ko, alam mo, marunong ako magbayag ng utang na loob. Kasi kaming mga Bisaya, etc. Utang kabubuton, utang na loob. Kaya gano'n na lang ang kaya lang kung may pera ako, pagawaan ko kayo ng sapatos bago lahat ni Mang Orly. Sukatan mo ito lahat, Mang Orly, at huwag din yung i-atras siya sapatos. Guma man yan. O ito, bagbigay ni Bongo. Nang bibigayan si Bongo, ibigay mo sila.
corruption is, marami na akong, zero ako dyan, basta corruption. Pag nandiyan ka sa corruption, well, sometimes kung hindi mo inadequate o hindi mo nahabol yung trabaho, I could be, yeah, fair is fair. Pero corruption, wala. I've been mayor for so many years. Masabi mo na lahat sa akin kung anong gusto mong sabihin, pero pera, simple lang buhay ko. Gusto ko, may bahay ako na simple lang. Meron, bahay ko maliit lang. Tapos gusto ko ng 2 asawa. Nandiyan na rin eh. Bakit ko, why would I exclude it? 2 asawa. Tapos, hindi ko masabi-sabi ang puta. Ang tingin ko. Hoy! Ano ka? Sabi mo, atras, sabi mo sa kanya. Hindi mo pagsabihan yan. One of the things I really miss is that, ano ako sa tao, talagang lumalapit ako na sa, hindi mo mapigilan yung pumapasok ako doon. Sabi mo, matay ka? Patay. Ang tao na mamatay, araw-araw may namatay. Why would you worry about dying? But, buti sana kung may wala pa. You are disturbing the eyesight. Sige tawa niya. That's about it. Yun lang ang masabi. And of course, from the bottom of my heart, salamat sa tulong ninyo. At hindi kayo nagkamali talagang. If you were at that time looking for a candidate niyong law and order, wala akong sinabi pa. Nung alaala mo, nag-meeting ako dito, I never promised you even the bill. Because I didn't have an idea what to project pag na-elect ako. Kasi kalaban, galit yung China, then I had so many worries to marami akong, and yet, nung nanalo ako, pumunta ako ng China, hindi ko na lang sabihin ang ano ko sa Amerikano. But, pinahiram tayo ng pera. To start with, alam mo, ang niyan, si Villar. Yung anak ni ma'am, yung cabinet, hindi ko talaga akalain ganun katyaga yan. Maglabas ka ng Maynila, endless. Makita mo ngayon, pag natapos yan, yung Cubao, Makati would be just about 10 minutes. Yung pataas. Kaya alam mo, ganito ang nangyari niyan eh. Sabi ko sa EDSA, I made only 5 basic promises. Sabi ko sa inyo, wala man akong ipagmalaki, well, I will try to stop corruption. Baski na ako, if I do not succeed totally, I'm doing it. Then I said, Druga. Then I said, whatever I can do sa infrastructure, if I have the money.
Sabi ko yung EDSA, ang history ng EDSA, hindi ako ang nanghingi, nor did I mention any money. Pero yung mga sa administrasyon ko, yung mga finance people said you need a lot of money to correct what's happening in EDSA. It's a bedlam. Tapos, sabi nila, you must have the emergency powers. Kaya nang wala nang bidding-bidding, basta bili ka ng bili, bayad ka ng bayad, basta kaya mo at gawin mo. Wala na yung bidding, no restriction. That is the emergency powers nga para ma-address ko. May isang senador na babae, kakaumpisa lang, sinabi kaagad niya, ask for comment. Sabi niya na, wala, malaking pera yan, alam mo, makukurap lang yan. Putak. Nagsumagot ako, sabi ko. Hindi nga. Let EDSA rot there. Wala ang pakialam. Ganon na statement. Baski na maliit lang yung sentence, but it has a very big impact on the comfort of the people, the convenience and comfort of the people. Sabi ko, no more. Maghanap na ako, di ba? EDSA, hayaan mo. O ngayon, nauna ko na yung sa itaas, wala pang EDSA, pero if you, matapos ko yung mga skyways, then you will be freed of the traffic problem. But yan ang history ng EDSA. May isang senadora na mas marunong, yan nga yung magpakamarunong in the days to come before the election, sabihin ko. I do not want to tangle with a woman. But sabihin ko talaga, you know, one sentence minsan can mean a lot, can change the history of. Kaya ganunin mo ako. Sabi ko na kagad, ayaw ko. Huwag mo akong bigyan pera, ayaw ko. Ayaw kong ikurap yung pera na yan. Sabihin ko kung sino. Para sabihin ko nga sa inyo, nandyan yan sila, magpakamarunong. Kung ang magsabi lang pa English dyan, tapos yung sinasabi naman yung na-address dito sa departamento ko, and yet they keep on yakking just to be heard. Yan. Ngayon, sabi lang, kaumpisa na ako kay Angara. Matagal naman niya, tatay pa niya, siya na ngayon. Anong masasabi mo? Maghanap nga kayo ng isang kandidato sa, sino yung putang, ano yung listahan na? Sabi kasi, wag ko daw i-mention, kasi usually the challenge there is, you do not mention the name of your enemy or your opponent so that she would not be remembered. Dapat ma-remember ninyo lahat ang ginawa natin, pati ang ginawa ko. You should remember my faults, and I have plenty, and also maybe what I did for the country. If there are just a few, then so be it. Hanggang ganun lang talaga kaya ko. Ngayon, si Irene Tanyada, he had been there. Tatay niya rin nandoon. Anong ginawa? Magdepensa ng mga komunista. Then go to the plenary, expose anong ginawa ng militar pati pulis sa mga komunista. Lahat naman tayo ngayon gastos. There is a war in Mindanao and in the Visayas raging there because of communism, and they have declared war. Gusto nga nilang tumbahin ang gobyerno. I don't mind. Tang inang lamok galit, sinainit ng ulo ko. Galit ako sa kanila eh. Di lamok na lang.
Anong ginawa? Then compare him with what contribution ni Tanyada? You compare him with Mango Dadato. These guys help bring about peace in Mindanao. Kung ilang tao, ilang buhay na libre nito because of their coming, just come down, magpigil ang mga muro. Sila yun. Itong Tanyada na ito, wala, sige lang, depensa sa korte. Senador naman yan, wala, doon sa korte, sige, depensa ng mga left. Anong nagawa ng left sa ating buhay? Do you think kayong mga left, kilala ko do you ever think that you can seize government within the next 1,000 years? Tapos ilang ang bala na napuputok buhay na inosente. And we have been doing it for 53 years, my God. You have not succeeded even to get one sitio of Marikina. Kung yan ginastos ko sa bala, ginawa ko na lang ng breakwaters para spending millions financing a war. Dito, may kailangan ako na babaha kayo kung saan ko ilagay. Ganon yan eh. Hindi makuha ng tao, mabilib lang kayo kasi, ito, Tanyada. O Tanyada, he was a nationalist. Pero ayun, itong anak, wala man. Pag natalo, tapos magsige depensa ng pagdating sa Senado, gano'n. Makalintal. Ano bang nagawa niya? Si Shell Jokno, ano daw nagawa ko? Sabi niya, stopping smoking. Yan lang daw ang nagawa ko. Itong si Makalintal, election lawyer to, pera lang to. Wala namang ginawa to sa buhay ng Pilipino. Alihano, magkudita, ang yayabang, pagkatapos mag-surrender pala. Ngayon, walang ginawa. Tangina kayo mga... Wala, totoo. Trillanes. Well, just being sarcastic, smart pa, smart elect. Putang ina mo no, Trillanes. Kung talagang matapang ka, nagpakamatay ka doon, pasigaw-sigaw. Tapos punta ka sa peninsula, nagkain ka ng steak, nag-surrender ka. Klaseng sundalo yan. Ano pag inumpasahan mo na ganon? Matter of honor yan. Military ka, PMA. Ano na umpisahan mo? Tapusin mo. Nagpa-elect ka ng protesta yung boto dahil nga kay ayaw ng mga tao kay Speaker Gloria noon. Ay, marami naman kasi yung tao. Hinayaan kasi niya yung mga tao niya Bam Aquino. If you compare him with Mango Dadato, how many lives? Anong nagawa niya? Anong buti pa si JB. At least maraming legislations and all about karamihan law and order. Kung hindi naman nakakatulong, at least he has inspiring words. Wag na ako, hindi ko na kailangan. Alam mo, bakit? Wag mo akong purihin. Hindi na ako kandidato. On the last 3 years na ako, pagkatapos niyan, sunset time ako. Wala na. So,
tignan na lang ninyo yung tao. Masyado kayong believe sa akin. Wala akong ginawa kundi pumatay ng pumatay. Putang ina kayo. Sinabi ko nang uminto kayo. Told you. Itong si Hilbay, Sus Maria Josep, wala pang klaro yung pangalan. Floren, lalaki pala. Solicitor General, akala mo bright. Wala bang ako, wala rin. Ako, sa totoo lang, since kindergarten, 75 lang ako. Nanay ko maestra, sabi nga niya, naglangoy. Malaki ang katawan eh. Ronald, gusto ko lang malaman, puntahan natin maya pagkatapos, sino yung barbero mo? Sino yung barbero mo? Kaya nga, sabi ko sa kanila, maghintay lang kayo, nandiyan lang sa labas ng paggupit. Oh, ano nga sa bowl ngayon? Para may happening eh. You know, medyo kaya lang mo mahal na ang I hope that some congressmen would have the time to look at the masyadong mahal itong eroplano, dublado. No? May panahon na talagang mahal, may panahon naman na... Well, anyway, tingnan mo nga ito, Alejandro Bam Aquino, except for the namesake sa surname. Sige lang, press ko naman. Siya joke, no? It isa pa. Shell joke na, ano ka ba, lalaki o babae? Floren Hilbay. Si Romulo. Ang apelyido ni tourism ko, ni Berna, ginagawang Marojas. Kaya nga natatalo nga eh. Kaya nga tatalo kasi kung meron pa. Alam naman pala ninyo na walang kalidad ito. Natalo nga eh. Irin Tanyada. Ito nga. Rafi Alunan. Baski ngayon, respetado to. He was the Secretary of DILG panahon ni Ramos. National Security Expert to. Alam mo, buhay man ito, sinabi ko na sa inyo noon, panahon ni Ramos, cabinet member siya, sinabihan siya ng Amerikano doon sa Amerika, pumunta siya. Sinabihan siya ng DAA, Drug Enforcement Agency, departamento yan. Sabi niya, at the rate your country is being swallowed sa karami ng droga, you will end up in narco state. Panahon pa ni Marcos. Kita mo, di naging totoo, mga mayor, Parahino, ang tatapang pa, pati pulis na ayaw sumunod, pinapatay. Pati yung mga intelligence na military, nawawala. Sabi ko, kung ganon ka, Espinosa was holding the title of
If you look at the map of the Philippines, your right hand is the east, your left hand is the west. So from Cebu, papuntang Samar, hawak ni Espinosa yung mayor na pinatay doon sa loob ng prisuan. Yun dito, yung nagyaw-yaw yung asawa o anak ba yun, Mayor Mabilog, o kayo, ayaw ninyong maniwala kung punta kayo ng Iloilo, tignan ninyo, ang sabi niya mahirap siya, tignan mo ang bahay niya, ang mansyon niya. Yan ba ang mahirap? Look at his house. Look at his mansion. At kung wala siyang kasalanan, sabi ng, bakit siya sumibat? But besides, he was already terminated by the ombudsman. Ewan ko kung yung ombudsman, huwag tayo mag-ano dyan, stricto yan. Si mismo si Rafi Alunan, secretary, nagsabi na, at the rate your country is going, it's going to be in narco-politics. Ano na lang kaya? Kasi before ako, wala kang nakita nag-surrender na 10, 20. It was only when I was president at kinuha ko si Bato, dinala ko siya, ginawa ko siyang PNP chief, but kundi ko sabi ko, buksan mo yang records ninyo at sabihin mo sa akin kung sino ang nasa droga. 9 generals. Yung barangay captain na nakita nyo sa listahan, validated na yon. Pati yung namatay ng iba. Sabi ko sa inyo, ilan ang nag-surrender? Sabi ni Bato, 1.6. Sabi ni Santiago, yung pinalitan niya, 3 million. Correct sila. Alam mo bakit? Yung listahan dito na 1.6, Manila lang yun. Hindi pa ninyo binilang ang Mindanao. Ang Lanao, doon ang factory, pinakamalaking factory sa Cebu noon, before the Marawi siege. Kita ninyo ang tama ng Pilipinas. Doon panahon ni Pinoy, ilan ang nag-surrender? 1, 2, 3. Tapos by bus, araw-araw may druga. Ngayon, tingnan mo sa maya pag uwi mo. Early or late news, morning and evening news. Druga, 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 patay, patay, bata ni rape. Binasag yung, butit na lang nahuli. Kayo mga police kayo, mag-overtime kayo. Tangina. Yung bata na Sarangani, binasag yung ulo. Yung sa Cebu, binalitan yung... alam mo sa totoo lang, maglakad ka kaya kang Marikina papuntang Maynila. Lulusot ka kayang buhay? Ako, I challenge you. Maglakad ka, galing Caloocan o pupunta ka dito, o pumasok ka ng Malabon na butas, buhay ka pa? Mabubuhay ka pa kaya? Yan ang Pilipinas na gusto ninyo. Kaya sinasabi ko sa mga kriminal, putang ina ninyo, umalis kayo sa daan, sa mga park, sa mga public places, kasi it belongs to the people and they have the right to use it anytime na hindi sila mamolestya, disturb, rob. I want kayong mga chief of police, you ask your wives and your daughter to walk around your area of responsibility. And if your wife or daughter comes home safe and disturbed and molested at wala nangyari,
Yan ang gusto ko para sa lahat ng babae sa area mo. Ngayon, kung mayroong mag-istorbo sa kanila at hindi na nila magamit yung daan at magtindig lang sila maghintay ng sakyan, mumulistyahin, all you have to do is to kill the idiot, period. Iwanan mo dyan. Magsumbong sa human rights, sabihin mo, utos ko. May idemanda ang human rights, go ahead, idemanda ninyo si Duterte. Ako, matanda na. Ngayong buwan na ito, mag-74 na ako. Putang ina mo, kasing pagod na ako kasi inyo. Naghahanap lang ako ng lusot. Kaya magbarilan tayo, putang ina, huwag niyo akong... Naghahanap lang ako talaga ng lusot na para mapaghinga na. Pagod na rin ako. Kaya, do not fuck with me. Hindi ko na kailangan habain si Rafi Alunan. Tigas to. Alam na ninyo, nakita naman ninyo yung performance niya. The country needs him. He's very bright. Hindi corrupt. Wala itong ni isang sentabo na link ng panahon ni Ramos. Wala ito. Mali. Alam ninyo yan. And he is really an educated guy. Marami itong alam, hindi natin alam. Rafi Alunan. Jinggoy, mataga, may senador naman ninyo. Anong ginawa ito? Marami. Kaya kitong si Tanyada, Hilbay, Sus Mariosep, Jokno, Bam Aquino, si Alejano. Gusto niyo ng kudeta? Yan. Totoo talaga. Wala akong makita na ganyan lang. Kasi hindi man nakabarong. Pero kasapatos pa nang. Tignan naman ninyo. Jinggoy. Do I have to talk about him? How good he is as a legislator? Nakita ninyo yung performance. Kaya ganito yan eh. Mahal ko ang bayan ko. Kaya ako nagwawala pagka kayang makita ko na ang tao tapos. Kaya pinalakas ko talaga ang sundalo pati pulis. Dinoble ko ang mga sweldo nito. Alam mo bakit? Kasi itong mga to, pati yung pulis, pag sinabi ko pumunta kayo sa impyerno pagdating doon, putang ina lumukso kayo, patay ninyong kalaban. Gagawin lang. Kaya mahal ko yung mga pero pag nag-abuso ka, let's say. Ay, sabi nga na. Ang gunoon sa Davao, nanampal ako ng... Pero mahal ko in the sense na pag sa trabaho nila, ngayon yung salita ko na ganon, sabihin ko, pag back up kita. Ako ang magpakulong para sa inyo. Basta do it in accordance with your duty. Ngayon, nagkamali ako kasi nakita ko si Jinggoy. Saan? Saan ko nakita Jinggoy, Bong? Nabigla ako kasi JB na to, Jinggoy na. Pero malaman mo man, kasi si Jinggoy, maraming babae man ito siya, gaya ko. Bad boy. Jinggoy, wala. Walang hinto rin itong buang. Pero sikreto lang. Andito ba asawa mo?
I'm sorry. Sa karami kasi ninyo, nalilito na ako. JBR ito. Do I have to mention him? Wala naman. Lahat nandyan na sa iyo. Guwapo, may pangalan. Hindi ko I've not met your. Hindi ko man nakilala ang asawa. Hindi. Kasi guwapo ka at dapat. Ito ang problema sa mga Moro. Ito magprangga ka talaga, Dong. Congressman to. Congressman ngayon, Maguindanao. Ilan talaga asawa mo? Pagkabulador ang pagkakanda. Sino pa lang yung nauyab na naging girlfriend ko, sabi niya, yung girlfriend mo, boyfriend mo, sabi niya si Dong Manggudadato. Toto yon? Wala man akong nag-girlfriend kay Toto. No? Hindi, totoo. May kultura yan eh. They can marry up to, well, if they can afford to have more than one. Ang ano nito is really what you should appreciate is that their contribution, hindi lang ninyo makita, but you know, maggulo kami sa Mindanao na ginaganon ko lang eh. F. Pati ito sila talaga tumutulong. At hindi kailanman, they never raise any flag or barrel against the Republic of the Philippines. Malaki ang tulong nitong pamilya na ito. And besides, ito sila, if you go to Mindanao, makita mo yung Mindanao as far as your eyes can see, flat yan. And it's planted with palm oil. They own, yung pamilya nila, own the biggest palm oil sa Mindanao. Yun ang, kaya, even if he does not admit it, I know that he can afford it. He has more than one wife. Huwag na lang tayo mayroon ka doon sa barangay mo, isa dito para sa Congress, sa Davao, nagkikita rin kita. So, but that's culture. We have nothing to do with that. It's allowed by law. So, pero he's a congressman, and I said, if he is elected, his election would go a long way para makatulong sa amin sa Mindanao and the Republic of the Philippines as well. Dong Manggudadato. Itong sunod, he's a PMA graduate. And I distinctly, I remember, nung natapos siya, second lieutenant pa to, ang asawa niya taga Davao. He was assigned there. Naging ninong ako sa kasal nito. And I am assuring you, ito si Bato is fundamentally honest. Kasi kung corrupt ito na pulis, hindi ko ito kukunin kailanman. Alam mo, when I say fundamentally honest, kasi ganito yan. Yung mga pulis kasi, marami kasing magbibigay, regalo, gano'n. Pasko, magbigay ng lechon, magbigay ng wine. Tinatanggap nila yan. So, in a way, masasabi mo, makita mo mag-deliver yung mga Chinese doon ng pagkain. That is a practice which is true all throughout the country. Pero kung magsabi mo ito si Bato maghingi, may nag-complain sa akin na businessman na naghingi-hingi. I said he is
fundamental. Kaya ginamit ko yung word, fundamentally honest. At saka trabaho ito. Pag sinabi kong solve that problem, maniwala kayo, lahat ng kidnapping, pag sinabi kong solve the problem, masosolve talaga. Lalo na sa Davao kasi maraming kamera. Makita ko mamin paglabas. Paglabas mo sa Davao, paglabas mo sa makukuha na. Kaya alam namin going north, going south ka, and then tawag na. Ilang kidnappings dito, about 4 na sinabi ko sa kanila na solve it. Nasusolve talaga. Tsaka, yun, sa mga komunista, pero retired naman ito, kayong mga komunista dyan, hindi na yan kasali sa away. Pero when he was in the service of his country, he was really very, very good. Kaya sabi ko, tumakbo ka ng pagkasenador. Ako talaga ang nag-ano nito. Kasi naawa ako sa mga polis minsan na yung binababoy dyan sa Congress, sinisigawan. Kaya sabi ko sa kanila, and all the other policemen ngayon, huwag kayong pumayag na sigaw-sigawan kayo dyan sa Congress. Just state na, Your Honor, I came here because I was summoned to appear before this body to testify to the truth. Wag lang ho ninyo akong sigaw-sigawan kasi sinabi ko sa kanila, if you do that, sinabi ko sa mga opisyal, the order of the mayor is to, mayor kasi ang tawag ko sa sarili ko, mayor, tawagin ninyo ako mayor, huwag niyo akong tawagin presidente. Tawagin ako presidente, hindi kita sagutin. Sabi ni mayor na magtindig lang kami, tapos lalabas. Inaresto ka, ako magpunta sa iyo doon. Hindi ako magdala ng sundalo, ako lang. Kausapin ko sila, bakit ganon? Naalaala ko kasi yung si Angie Reyes, yung general na cabinet member na binastos ni. It attempted to say, Your Honor, may I be given time to protect my dignity. Sabi ni Trillanes, wala. You have no dignity. You sit down. Tapos tinapik pa niya yung pagtapos. P-mayor yan, ha? Lower. Tinapik pa ni Trillanes. Pare, magkuha ka na lang ng abogado. Kaya sabi ko, kung ganito ang tao na ito. Nakita mo, Stevie? Kaya sabi ko, kung sigaw-sigawan kayo ng ganon, stand up. Stand up and sabihin mo, sabi ni Mayor, umuwi kami. Kung pupuntahan ko kayo doon, kunin ko kayo. Kung ayaw kong ibigay sa akin, then, panahon na talaga siguro na, sabi ko, anong gusto ninyo? Kasi pag ayaw ninyo, talagang kunin ko yan. Pag ayaw ninyong ibigay, pasinsahan tayo. Ayaw mahirap yung gano'n na babuyin mo yung mga taga-gobyerno dahil lang what makes you so special and kasi senador ka. You are no different from every pareho tayo Pilipino. Who gave you the right to insult people? Tanong ko sa kanila, kayong mga Trillanes, kayong mga Aliano, who gave you the right? But by what universal right do you have to just rub a guy in front of public na gano'n ninyo? Sige daw. Tanguhin ko kayo. Saan? Anong superiority ninyo? Senador kayo? Diyan tayo magka-diferensya. Sa totoo lang, huwag ninyong gawin. My apologies to Senator Soto Angara. Hindi naman para sa inyo yan, Mama. Bigot huwag lang talaga ninyong gawin.
Pag ayaw ninyong ibigay, pipilitin ko. Pag pilitin ko, andyan na. Then we will see. Ma'am, saan na kayo magpunta? Who gave you the permission to go home? Biro lang. Biro lang. Uwi ka na. Hinahanap ko na ng asawa mo eh. Hindi, ito naalala ko. Classmate ko ito sa high school noon. Fan of cutting classes ka talaga. Dalian ko na lang, ma'am. Your excuse. You are, kung saan kayo papunta? Huwag kayong hindi, biro lang nga. Mabiro talaga ako, gaging. Mabiro lang ako. Sige na, ma'am. Tandaan ko kayo. Siyempre, sa publiko, kunwari lang hindi ko hurt. Pero bantay ka. Guard, tingnan mo, remember ninyo yung mukha, ha? Bato would be a good contribution sa may alam eh. Bright pa. Anong class ka sa PMA? 86. Ano ito? Bato kasi actually he comes from Davao del Sur, not from Davao City. Ang lugar niya doon, just near the city of Digos, ang tawag Bato. Bato ang lugar. Kaya tawag sa kanya, from Digay, from Bato. But sa PMA, kasi laki ng katawan, alam mo naman dyan, bugbugan. Itong isa, actually, this is what happened. Naglaro yan sila ng basketball. Ang aide ko talaga military, lieutenant. Pati ito si Bong. Ito si Bong, Batanggenyo to. Tesoro yung Barong. Yung pamilya ng Tesoro na Barong. Yan siya. Nag mga early settlers sa Davao, sinabi ko yung pumuntang Mindanao. Pat ang tatay nito, laking nyugan. Kaya goyan siya. But ang ugali nito, bantay kayo, Batanggenyo. Yung pagkasalbahes rin. Pero mabait. Naglaro sila ng basketball. But ang nagpasa ata sila. Ito si Bato. Magkasabay-sabayan sila doon. Ikaw ba nagbasa ng bula? Yung anak. Anak ni pasa sa bula, sinalo nung aide ko na tinyente, si Halili. May-ari ng yung ice cream. Ano ba yung ice cream bong na isa? Magnolia yung isa, yung masarap. Hindi yung may-ari ng ice creaman dito. Yung famous rin. Yan, kapamilya yan. Ano isang ice cream dito? Magnolia, pati yung... Yun, relative yun. Pero military. Pinasa doon, pagsalo, nasalo niya, tapos natumba. Diretso patay. Doon sa ospital, siyempre aid ko man ang utusan ko, ganyan yan. Kinamatay naman. Sabi ng Bong na, Mayor, kung wala kang ibang mautusan, ako na lang muna. Tapos hanggang makapili ka. Kaya maghanap ako ng military. Sabi ko, Bong, hindi ko naman kailangan ng military. Anybody would do. Sabi niya, ako na lang. So he costed along with me for 21 years. Alam mo, hindi naman ako nangyayari. Sinasabi ko lang. Kayo mga taga Davao, noon puntan Davao, likod ng UM,
malaking ano dyan, printing press. Yung Tesoro Printing Press. Gumagawa pa yan ng order dito. Apo ito. Puro mason ang ano niyan, tatap. Grand Mason yung lolo niya. Ano lang pala. Hindi ba kayo nagsabi na so, sinabi mo sana, putang inang Duterte, ikaw raw daw maihebe. Kung kaya mo magpigil ng 2 oras, 3 oras ka na dyan eh. Okay na, maluwang na. And, alam mo, ang buhay, tignan mo, alam mo kung sinong gumawa ng pagkasenador nito? Trillanes. Alam mo si Trillanes, may nakuhang papel. Kasi sabi niya, bakit ako nagpapunta ng Koreano? Sinabi ko na sa inyo, pagka-graft and corruption involving government officials, you can go to Malacañang, magkatok ka doon, sabihin mo sa gwardiya, pakisabi kay Duterte na may complaint ako about graft and corruption. Yung barko na binili ng Navy, tapos na yon, done deal. Yung Koreano, pumunta doon kasi bakit wala pang delivery? Hindi amin yun. So pagka gano'n, sinasalo ni Bong yan, yun ang complaint niya. In-endorse niya kay Lorenzana. Armed Forces yan eh. Si De Lorenzana may sinulat na kindly look over into this complaint. Hawak-hawak ni Trillanes, ginawa niyang dokumento, ito, pero na namang sa barko. Tapos na yung barko. Nag-complaint yung Koreano, bakit ayaw pa silang bayaran? Kasi ready for delivery. So pinatawag ito, sabi ko, Bong. Sabi niya, pinatawag mo na ko. Sabi ko, huwag kang matakot. May mo lang ang totoo. Wala ba tayo pakialam dyan? Sabi ko, tingnan mo. Magpaano ka lang, magpabugbog ka lang. Ay, agay, ganun. Para kang sinusuntok, agay, wag. Sabi ko, basta courteous ka lang and tell the story. Ganito pa ang sabi nila. They want, sabi niya, him to testify in an executive session. Big sabihin, sirado, wala sa publiko. Sabi ko kay Bong, wag kang pumayag. Sabi, wala man tayong pakialam dyan. Sabihin mo lang ang totoo dyan in public. Huwag ka talagang pumayag yung sekreto. Ganon ang ginawa niya. Sabi niya, I want public. O, di wala nangyari. Sabi ko, Bong, alam mo, pag ginanon ka, magpabugbog ka, ipalabas mo yung pagkahambog nila. Yung mayabang. Hayaan mo kasi magsalida yan eh. Huwag kang mag-init. Hayaan mo kang magpabugbog ka, mas lalo mag-init yan. Sabi ko, alam mo, ito sinabi ko, sanay ako sa politika. You know, my father was governor of Davao before it was divided into so many units. Malaki ang Davao noon. When my father died, pinaghati-hati nila ang Davao. Davao del Sur, Davao Occidental, Davao Oriental, Norte, Cumbal Valley, Davao City. Kasanay ako dyan, sabi ko, sige lang. Sabi ko, ang tao marunong magtingin kung sino yung sinungaling, sino yung kurakot. Katapos niyan, sabi ko, Bong, pwede ka na maging senador. Paglabas nga niya doon, yung tao nandoon na Bongo for senator. Ayun na.
it was prophetic, pero alam ko ganun ang mangyari. Ganun walang nangyari, sabi ko. Pwede ka na maging senador. Pakita mo lang doon na edukado ka, na Lasal ka graduate. Akala kasi nila, probinsyano kami. Ang pagtingin kasi nitong mga ulol, itong mga silatrilya, akala nila, mga taga Mindanao kami ng gago. Kayo ang nagtapos ng gastos ng gobyerno. Nanay ko bayad ng bayad. Bagay, 7 years ako nag-high school. Hindi ako I cannot, hanggang sa bar, 75 lang ako. Sabi ng nanay ko noong grade 4, ako grade 5, sabi niya, Rodrigo, hindi na ba talaga ito magtaas grado mo? Sabi ko, Ma, sabi ko, kung bigyan mo ako ng 76, anuhin ko man yung 76? 1 point yan, wala man sa akin yan, 95. Anong gawain ko yung sobra? 75 man lang kailangan ko para makapasok. Sabi ko, tama na yan. Tapos itong papa ko, may idiom kami, it's a Visayan idiom, parang cliche. Sabi na, pag sinabihan ka, Bisaya, do, ibig sabihin, anak, hanggang pantalan ka lang. Ibig sabihin yan, wala ka sa buhay, wala ka talagang, malas ka lang, hanggang dyan ka lang. Yan ang idiom. Sabi ko sa tatay ko, sige lang pa, basta bayaran lang ako sa kinarga ko, okay man. Sabi, ay, gusto mo, sige. Pero college ako, namatay ang tatay ko. Nagkaroon na ako ng insecurity. Kaya aral ako ng aral kasi mahirap na eh. So, eventually, naging abogado ako. Kala naman itong mga putang inang taga Manila na anak lang kami ng... Sabi ko, Bong, pakita mo lang, edukado ka, nakatagalasal ka, bayad ka. Hindi ka gaya sa kanya, tao pa ang nagbayad sa edukasyon ng bugiro pa. Do not realize it. Alihano, ganun. Hoy, gastos ka ng tao. Gago. So, but it's good. Ito si Bong, kung magsabi ka bilyon, hawakan ito meron. Alam mo kasi yung, kay mga mayor, pag magsunog, huwag kang magdala ng bigas, pati yung karamihan yan relief. Kasi yung nasunugan, walang kaldero yan, walang oven yan, kaya pati yung ano niya nasunog. Kaya na nga sunog kasi nag-overheat. Yun. Pag magsunog, magdala ka, ready to eat. Una, tubig, pagkain, pera. Tsaka yung pagkain, pan-diretso. Kasi yung minsan nakikita ko, take it from me, 23 years ako mayor. Pagdating mo doon, una tubig yan, uhaw ang tao. Lalo na ang distress, pati yung sunog. Kasi frantic yan sila, panic there. Tapos kung magutom na yan, sama sila maghanap ng kaldero, sama sila maghanap ng oven, o fireplace or what, not. Lablag yung pan, tsaka yung something, karbo. Basta karbo, yun muna. Bago pa yung kitchen utensil. Ito si Bong, may dala-dala talaga ito. Punta ako ng army camp. Magdala ako niyan mga 50 million, ganon. Buksan ko yan, doon ko ibigay, lalo na yung fighting na may gera na. Doon, pera na siyan sila para makapagbili-bili kung saan. Yan ang totoo. Kaya yung may nangyari kay Colonel Dominguez, noong may kidnapping, tapos sabi ng media na may dala-dala na pera na kidnap na, kawawa yung military na yun. It was not really true. Alam mo yung dala-dalang pera,
Pera talaga dala mo. Kasi yan ang pinakamadali. To si Bong, ilan siguro mga over the years, hanggang na presidente ako, magsabi ko lang siguro mga 200 million dumaan sa kamay niya meron. Ni isang piso, walang nawala yan. Kasi kay anak rin kasi ng mayaman. Pato Batanggenyo, baka ugali talaga nila. Bongo. Baka sabihin ni Trillanes na graduate lang ito, oy Trillanes, graduate ng Lasal yan. Ikaw, gastos ka ng tao. Kayong dalawa ni Alejano. Kayo magsadong magsalita. Do not be too proud or appear to be proud. Dapat you should be humble. You ain't nothing, guys, you know. Tapos nag-revolt pa kayo only to surrender. Tapos gusto mong pabilibin na matapang kayo. Stop the charade. Stop the comedy. Walang natatakot sa inyo. Kaya ngayong hinihipo kami ng pare, ano, kung matagal marami kasalanan, paikutin ng husto yan eh. Yung iba, pagtangin na talagang maghubag ng lalaki. Akin naman, hindi masyado kasi 3 itlog ko eh. Tatlong akin. Ang sunod, ako tuloy ang ano. Basta isa na lang. Ang taong de prinsipyo. Taong bright, taong marunong rin, pero talang mabait ng, pero dalawa mo rin asawa mo. Yan siya yung pangalawa, oh. Hindi ka rin, Kat. Mamili ka lang naman ng asawa, pangalawa, di ganun na. Wala na akong maidagdag. Maganda ang asawa, may prinsipyo, bright, bar-top notcher. I cannot add anything. It would just be a waste of time. Tsaka, as I said, importante yung prinsipyo sa tao. Ito ang wala kay Trillanes pati Alejano. Totoo yan. Walang prinsipyo. Alam mo bakit? Kung ako magganon, magpakamatay ako. Totoo lang. Ayaw ko lang, pero may mga taga Davao dito. I am the only president nagpa-hostage. Ayaw ko lang magyabang. Look into when I was mayor. I offered myself to take the place of a child kasi ang yaya ang nagdala sa bata. Yung nag-break out na, yung nanay nakatakbo, naiwan yung yaya, pati yung anak niya doon sa kapatid niya na yaya ng bata. Yung bata blue na kasi ayaw ko lang magyabang. Bahala na kayo mag-research. But twice ako nagpa. At saka kayong mga putang ina, mga hostage suspense. Huwag talaga ninyong gawain yan pag nandyan ako. Kasi pag inabutan ko kayo, magbilang ako, sabihin ko sa magbilang ako pangatlo. Pag hindi mo ibaba yung ano mo, papatayin kita. Kaya pag sabi, 1, 2, barilin mo. Pangatlo, patay na. Yun ang pangatlo. Totoo. May batas ba nagsabi magbilang pa ako?
Pagka mag-hostage ka doon sa amin, magtanong kayo na galing Davao. Magsabi, magpa-interview pa sa radyo. Galit ako sa ay putang ina. Gustusan mo pa yung panahon ko. Totoo, pag ako maabot ng hostage, ilang oras na, barilin mo. Yan, tapos. Wala nang, gaya ng mga adik, ayaw mo magsalita, yung mga kidnapper, ayaw mo magsalita, sakay sa helicopter ka. Mag-inspeksyon tayo ng project Public Works. Tapos, salita. Nasaan ang hostage? Walang magsalita. Ayaw magsalita. Itapon mo yung isa. Putang ina ko. Dalawa na kayo. Makita mo yung ganun. Gusto mong sumunod? Walang magsalita. Ayaw talaga. Kasi nandiyan may isa nakikinig. Ayaw mong sumunod, ayaw mong salita, itapon mong putang ina niya. O ikaw, isa ka na lang. Buhay ka, pag nagsalita ka, wala naman yung kasama mo. Sige, sino? Saan? Pag sabi ko, aga, lahat. Tawagan mo kung positive, sir. No. Sige. Tiriyo. Yun na. Pera. Sige. Tapon mo. Parata. Yung media. May human rights. Mayroon kasamang human rights. Itapon mo rin. Human rights. Human rights tapos yung mga tao na mga inosente, pinabalatan ang muka, binubuksan yung... Itong isa, anilan makinig ka. Kapatid niya yan, nagtatrabaho yan sa Malacanang. Yan ang social secretary ko actually. Itong isang tao na ito, nagkakilala kami kasi mayor siya ng Tagaytay, mayor ako ng Davao. About the same time yung Cory Revolution. Nagmumotor siya So nagmumotor rin ako. So, alam mo na yung banding ng... Pero ito siya, attempted to run one siya. Ang hindi ko maintindihan, ikumpara mo ito, mayor, tingnan mo yung Tagaytay panahon niya, abogado, nakita mo yung resume niya, binasa kanina, yung pag-introduce sa kanya na doctorate, ganon. Susputang inakaswerte ninyo na lang. Yan, tapos, sinong ipalit mo si Alejandro? O si Shell Jokno? Tatay niya, believe ako, pero itong mga buang na ito, wala to. Totoo. Maruhas. Hindi naman. Siya ba maruhas? Graduate daw siya ng Wharton, sa Watson University. Wharton University. Wala to. Tingnan mo. Wala. Ano ito This guy is, kaya sabi ko yung prinsipyo. You do not change a party for your convenience. Ako sabi ko, when I joined politics, the party that I am with now, yung partido ko 1988, will be my party when I get out of politics. And that was in 1988. Ito, tumbuang na ito, nagtrabaho kay Arroyo, Department of Trade,
Tapos nanalo si Aquino, doon naman siya. Naging trade, tapos naging DOTC, then eventually naging DILG. Sa lahat ng dinaanan niya, wala. Except that Ms. Rojas. Period. Now, you ask me, is he a son, a worthy son of an illustrious father? Disaster ito. Bata na ito. Ganon tanyada. May isa dito si babae. Kaya ko magkano ng babae. So, wala mo si Turing. Marunong. Mayor ng matagal. Abogado. Maraming doctorates. Tapos ipalit mo lang nitong Gary Alejano. Nakatapos sa premier gastos ng tao. Tapos nagwala dyan sa Makati. Tapos nag-surrender. My God. Si Francis Tolentino. Sani Angara, wala na akong sabi niya. No? You need him, hindi na need. One of the most progressive, pati may utak talaga. Then the last one, si Ma'am Cynthia. Wala ka na akong sabi. Alam mo si Ma'am ganito ha, nagbulong siya kanina. Sabihin ko na lang yung totoo. Kasi I'd be attending the graduation sa Army, sa Armed Forces, pati sa Police. Makasunod na araw yan eh. Alam mo actually yung valedictorian yan. Meron silang house and lot. Kasali sa pagbigay ko. Yung house and lot yearly yan. Binibigay niya sa valedictorian sa PMA pati PNPA. Saan yung lugar ng gusto nila, doon eh. At saka sa totoo lang, itong Villar family. Of course, sino ba namang magnegosyo na lugi? But you know, actually, kung may tao na may vision, makita mo ng mga subdivision ng mga Camila homes. Grabe ang development. At least makita mo ang parang progress ng isang lugar. Maraming low cost. Di naman mahal masyado yan ang housing. And you have to credit Cynthia Villar for that. Kanila yan eh. And pinalaki lang ni Manny Nangustot, sinagad niya. At ngayon, she wants to continue serving. Correct yan, ma'am. Total, hindi niya si Manny, continue, at least may sabihin mo, magpayaman ka, totoo naman, pero at least may paghinakit ka sa tao. Kaya ako sumasaludo. Kaya ako nagbilyar eh, sa totoo lang. Nagbaliktad ako, kabilyar na ako ngayon. Ganit. Twice kami nagkita. Tumatakbo ako. Kandidato na ako. Pinatawag ako na ma'am pati ni speaker. At sabi nila, nagtulong kami siya. Tumakbo ka. Twice. Nagtulong. Magkano? Hindi ko sabihin. Kasi yung kumilig po tayo na pakialamiro. Hindi naman kanyang pera. Hindi naman mapupunta sa kanya. Bakit ka pa pakialaman kung kanino mo ibinigay? Pero totoo, tinulungan nila ako. And kaya ako grateful talaga rin. But I said, may sharing yan sila. So itong mga graduates ngayon, kailan mo yung graduation? Friday.
may sundalo makakuha ng house and lot. Ngayon, yung sino pa bang nasa stage? Yung sa likod na. Yung isa, si Captain Abul Rajak. Ang asawa niya, tausog. Ito si... So, pero huwag ka magsige tago-tago dyan. Pulis na to. Yung aid ko to. Sa police aid ko. Taga Baguio to. Igorot. Pero, Tisay. PNP to. Pulis to. Tumindig ka. Wow. Yan ang muse na dala-dala ko. Para may muse ako na... Pati yung sa likod, kinakabahan niya, sabi niya, putang ina mo, Duterte, huwag mo akong... Siya ang protocol ko, si Hasmin Igan. Tumindig ka nga, protocol. Sino man hindi magyabang magpasyal-pasyal? Kaya, akala kasi nila, uyab ko. Hindi ako, ninong ako sa kasal niya. Yung mga protocol ko, sila yung isa magturo, saan ako mag-upo, saan ako yung maghanap siya ng maganda na ang eyesight ko, saan ba yun? Nawala man. Nawala. Saan mo yun siya? Nawala. May mga asawa kayo? Seryoso ka man magtingin, ma'am? Asawa mo yan siya, sir? Mrs. mo? Ikaw, yung lalaki, Mrs. mo yan? Hindi. Sige. Hindi ikaw yung sa likod mo. Huwag ka wala magselos dyan sa'yo. Wala yan. Trabahante ko yun. Mrs. mo, sir. Hindi ako I'm just... Kanina pa ako nakatingin. Ito naman si Pagong. Sige, nandyan sa harap. Hindi ko makita. Sabi ko, alis ka dyan. Mister mo? Hindi. Kayo magkasama kayo? Sino kasama mo? Huwag ko munang umuwi, ma'am. Hintayin mo ako, sandali. Alangan. Maganda na good yan. Kung gusto, ano lang, the little joys of life. Meeting beautiful women, getting to know them. Pero ako, honestly, may 2 asawa na ako. At saka matanda na ako. Pero hindi ganun kay tatad. Kung magsabi ka gano'n, kung magsabi si Ipi gano'n, kayabangan na yan. Yung gano'n siguro. Pag magbayagra ka, gano'n yan. Pero bilisan mo kasi kaganon-ganon yan eh. Punta yan. Maraming salamat po.